Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon. Ayan, pakibati naman po yung mga katabi nyo ng good afternoon. Tapos, pakismilean na din ang bawat isa ng matamis na ngiti. Alam nyo po ba, huling araw na po ng November today. At bukas, December 1 na. Kaya pakibati na rin ang ating mga katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas! Finally, December na. Finally. Ayan. Ngayon pong huling araw ng November ay meron po tayong special na gagawin. Today, meron po tayong mga maririnig na testimonies, mga kwento. At I hope po ay maki-journey tayo sa mga maririnig natin na kwento later. Ito pong ginagawa natin ay every last Sunday po ito or fifth Sunday ng month if meron. Ngayon po ay masaya kami na makita yung mga bagong muka or yung mga dati naman na din natin nakikita na makikiselebrate sa atin or kasama natin magse-celebrate ng glory or ng pag-ibig ng Diyos sa hapong ito. Purihin po ang Panginoon sa pagkaka-invite at pagdalo ng bawat isa ngayong hapon na ito dito. And I hope ay marami po kayong mapulot na aral at ma-inspire tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pero bago po yung mga gagawin natin na yan, gusto ko pong mag-enjoy muna tayong lahat. Okay po ba yun? Kababanggit ko lang kanina na Christmas na. Malapit na mag-Christmas. Kaya naman, meron po tayong mga gagawing simple games lang naman. Meron po tayong prize. Hindi ko po sasabihin kung ano yung prize, pero parang feeling ko nandito siya banda. Ayan, ready po akong bigyan kayo ng mga papremyo. Simple lang po yung game natin. At actually, sobrang dali lang ng mga sagot. Bale, paunahan po ito na makapagsabi ng sagot. Pwede po ba, kung alam nyo ang sagot, kayo po ay tatayo na lang sa chair nyo at sasabihin nyo yung sagot. Okay po ba yun? Ini-encourage po natin yung mga invited natin ngayong hapon na kayo po yung makakuha ng tamang sagot, ng prizes dahil niready po namin ito talaga para sa inyo. Meron po akong mga tanong dito, related po ito sa Paskong Pinoy. Ayan. Meron po tayong trivia time, Christmas edition. Ito pong mga tanong na ito ay, about sa Pasko, Paskong Pinoy. At ang una ko pong tanong para sa inyong lahat, ano itong pagkain? Lahat tayo mahilig sa food. Ano itong pagkain na sikat tuwing Pasko? Ay, may sagot agad. Wala pa. Sikat tuwing Pasko? Kulay violet? Ay! Ano? Di ba sobrang dali? Pwede bang with confidence yung sasagot? Tatayo, tapos sasabihin. Ano yung sagot? Di ko marinig. Ayan! Puto bongbong. Ate Faith, pwede bang bigyan natin ng prize si Aliyah? Pinsan ko po yung unang sumagot. Hindi po ito bias. Wala po kaming pag-uusap kanina tungkol sa mga magiging questions. And, ayan, galingan nyo guys. Marami pa tayong questions. Next question. Tuwing Pasko or tuwing mag-Burr months na, meron tayong someone. Meron na kang clue. Person to. Meron tayong someone. Ay, may hula siya kagad. Pagbibigyan ba natin yung mga huhula lang agad? Dapat with confidence. Tatayo ka, sasabihin mo yung sagot, okay? Itong someone na ito, tuwing Burr months, lagi natin siyang naaalala. At siya'y tinaguriang Father of Filipino Christmas music. Answer in 1, 2, 3. Ay! Sagot na agad. Tayo, tapos Darna. Ganon. Go! Nahihiya ba kayong sumagot? Akin lahat na lang to. Bakit ka
gusto nyo recitation? May tatawagin ako. Yon! Jose Marichan! Grabe, September pa lang. Bago pa lang mag-September, sumisilip-silip na siya sa mga Facebook screens natin, di ba? Okay. Third question. Ito para doon sa mga kids, lalo na yung mga nag-aaral pa. Kasi naalala ko, pinag-aralan namin to dati sa AP, Araling Panlipunan. Itong lugar na to, may clue na kayo itong lugar na to, ang parol capital of the Philippines. Saan kaya ang parol capital natin? Nako, ang mga estudyante natin dyan, saan ang ating parol capital? Yes po. Yun, sa Pampanga, ang parol capital of the Philippines. Particularly sa San Fernando, Pampanga. Grabe, August pa lang, ang dami na nilang display ng parol talaga doon. Okay. Next question. Sa story ng birth ni Jesus, merong unang bumisita sa kanya. Sino, tao to sino ang unang bumisita kay Jesus nung pinanganak siya? Oy, may Sunday schoolers tayo dito. Nararamdaman ko, may mga kagagraduate lang ng Sunday school. Sunday school teachers. Sino yung unang bisita niya? May maraming bisita si Jesus. Merong, lahat sila nag-follow sa, pero sino? Saan nag-follow? Hindi kasama sa prize yun Narinig ko yung sagot sa star daw. Pero di yun kasama sa prize. Sino ang unang visitor ni Jesus? Wise men. Ilan yung wise men na bisita ni Jesus? Go, Ash. 3. So, ang bisita ni Jesus ay ang 3 wise men. Okay. Pangilan na po yan. Meron pa na yung ilang prizes dyan. 6 pa. Naku, mauubusan ako ng tanong dito Sabi nila, ang mga Pilipino daw ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Nabanggit ko na to kanina, kaya paunahan na lang talaga kayo. Anong buwan ito nagsisimula? Ganon dapat ang pagsagot. Tayo, September, sabi ni Pia. Congratulations, Ate Pia. Tama. Sa buong mundo, tayo lang po yung September pa lang. Meron ng palamuti sa mall. Meron ng mga Christmas promo. Di ba? 3-month long. Tama, 3 months lang. 4, September, October, November, December. 4 months tayo mag-celebrate. Yes, yung iba, di na daw tinatanggal yung decor. Papatayin lang yung ilaw, pero andun pa rin, di ba? Okay, next. Merong kanta na 12 Days of Christmas, di ba? Tuwing Pasko, laging kinakanta yon. Yan, bibigyan ko kayo ng chance na alalahanin yung lyrics ng 12 Days of Christmas. Sa kantang 12 Days of Christmas, ano yung binigay niya sa sweetheart niya nung 7th day? Ay, madami-dami kayong bibilangan. Bibigyan ko kayo ng time. Ano yung binigay daw nung 7th day? 7 dwarfs? Parang iba yon. 7 swans sa swimming. Tama ba yon? Tama yon. Congratulations sa pinsan ko at sa mama ko na nakakuha ng binalot. Tuwing Pasko, pang ilan na lang po yan? 4 pa, shucks. Wala na akong tanong. Okay. Tuwing Pasko, naghahanda tayong mga Pilipino, di ba? Tapos,
salo-salo yung family na kumakain nitong something na ito. Ano ang tawag sa dinner tuwing Pasko? Noche Buena. Nako, sino yung unang sumagot sa kanilang dalawa? Dahil apat yan, tigisan na lang kayo. Ayan, Noche Buena na 500 per person. Charing, joke lang. Ito po, meron po ako ditong question na merong choices. Sabi dito, ano daw tong famous Christmas song na merong lyrics na para papam pam. Ito, may choices. A, Joy to the World. B, Little Drummer Boy. Or C, Oh Holy Night. Ay, wow. Buo, nakompleto ko na po ang pamilya ko. Ayan, ang tamang sagot po ay Little Drummer Boy. Sample nga, ano yun? Ano yun? Ano yung lyric na sinabi ko? Pakiulit. Ay, ayaw na kumanta. Para papam pam. Ilan pa po yan? Yes, isa na lang. Ito po, sobrang kailangan ko lang po kayo talaga maging confident na sagutin to. Dahil ang tanong, sino, tao, sino ang sineselebrate natin tuwing Pasko? Ngayon, bakit nagkakahayaan kayo? Super easy. 5, 4, 3, 2, ayun! Sabi ni Cara, si Jesus! Okay. Dahil si Jesus lang naman talaga ang sineselebrate natin tuwing Pasko. Tsaka, if ka-birthday mo si Jesus, joke lang, kung December 25 din ang birthday mo, although di naman, basta, yon si Jesus ang dahilan ng celebration natin. Kaya naman, may excited po ako para sa ating lahat ngayon dahil marami po tayong matututunan. And tomorrow, December na. At ngayon po ay simulan na po natin ang ating program with an opening prayer with an opening prayer and a welcome song mula sa praise team, pangungunahan ni Ate Faith. Amen. Good morning. Good afternoon po sa bawat isa. Nag-enjoy po ba kayo sa pa-quiz bee about sa Christmas ng Paskong Pinoy? Parang di sila... Yes, sige po tayo pong lahat ay tumayo. And as we sing this song, umikot po tayo. Lumingon po tayo sa mga nasa likod, harap, gilid natin. And take time to greet one another. Sige po. Ipakita natin na natutuwa tayong nandito yung mga kasama natin. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Natutuwa ako na makita kita. Nagagalak ang puso, may bago akong kaibigan. Hindi ka naman sa akin pag-abot ng kamay.
Lord, salamat po, Panginoon, sa nagdaang mga panahon, O Diyos, na sinamahan mo kami, O Diyos. And ngayon, Lord, nasa last Sunday na po kami ng November, O Diyos. Patunay na naging mabuti at naging tapat ka po sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Lord, and tunay, O Diyos, na Ikaw ay dakila at hindi mo kami pinabayaan, Lord, and laging nananatili, Panginoon, yung pag-ibig mo sa bawat isa, Lord. Salamat, salamat, O Diyos. Puno ng pagpapasalamat ang aming mga puso dahil alam namin, Lord, na hindi po kami hindi kami nag-iisa, hindi kami humarap, Lord, sa mga challenges ng kami lang, Lord. Nandun yung guidance mo lagi, Panginoon. Panahon, Lord, na mga feeling namin, Lord, ay wala na kami matatakbuhan. Ikaw, Panginoon, ang yumayakap sa amin, O Diyos, at Ikaw, Lord, ang nag-encourage sa amin, Lord, na yung mga promises mo, Lord, ay pinapaalala mo sa amin, Panginoon, to keep going, Lord God. And thank you for that promises, Lord, dahil meron kaming pangahawakan. And Lord, sa oras na to, Lord, just wanting to enjoy, Panginoon, yung panahon, yung oras, Lord, na nandito kami. Salamat, Lord, sa mga kasama namin. Salamat, Lord, sa mga bagong faces na nakita namin. Salamat, Lord, sa safety, O Diyos, and sa mga papunta pa lamang, Lord God, ay ingatan niyo po sila, Lord, as they na maka-arrive sila dito, Lord, safely. And talagang ma-enjoy lang din po talaga namin yung moment na ito, Diyos. Lord, kaya mo, Lord, lahat ng mangyayari sa program na to, Lord, every part of this, Lord, ay mag-speak sa amin, Lord. And we just ask, Holy Spirit, na maging sensitive kami sa presensya mo. And malaya kang kumilos sa lugar na ito. And may we just enjoy the fellowship with one another. And lahat-lahat, Lord God, ay tinataas namin sa iyo, Lord. We honor you and we glorify your name, Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Kagaya po ng sabi ko kanina, makakarinig tayo ng mga totoong kwento ng buhay. Patotoo ng kabutihan ng Panginoon natin sa buhay ng iba't ibang mga tao. At sa sandali pong ito, ay makakarinig tayo ng unang kwento ng buhay mula po kay Brother Vince Redon. Excited po ako actually na marinig to dahil first time ko siyang maririnig ngayon na mag-share ng kwento ng kanyang buhay at ng kabutihan ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Ako po si Brother Vince, may asawa at may 2 anak. Under po ako ng D6 group. Lumaki po ako sa pamilyang may takot sa Diyos, pero tulad ng marami, dumaan din ako sa panahon ng pagiging malayo sa Panginoon. At ngayon, nais ko pong ibahagi kung paano ako ibinalik ng Diyos sa kanyang presensya. Paano ko nga ba nakilala ang Panginoon? Bata pa lang ako, ay narinig ko na ang tungkol kay Jesus. Pero ang totoo, hindi ko siya tunay na kilala. Hanggang nagsimula akong dumaan sa mabigat na pagsubok. May pangyayari sa pamilya namin na may namantong sa paghiwalay namin magkakapatid. At ang pinakamasakit, namatay ang daddy ko na hindi ko nakasama. Dumating ako sa punto na kahit anong pilit kong ayusin ang buhay ko,
parang mas lalo itong nagiging magulo. Doon ko naramdaman ang matinding emptiness, yung pakiramdam na kahit anong saya o tagumpay ay may kulang pa rin. Ang asawa ko po ay na-invite dito sa CTTP Church noong taong 2012. Siya po ay masayang sumasamba sa Panginoon. Ito po ang dahilan ng hindi namin pagkakasundo. Dahil lagi niya akong pinipilit na sumama. Subalit, ako po ay patuloy na nagsisimba sa ibang church. Fast forward 2019, isang araw, nakumbinsi ako ng aking asawa na dumalo sa Sunday church service. Sa gitna ng worship, tumagos sa aking puso ang mga salita ng Panginoon na para bang kinakausap niya ako sa simpleng mensahe tungkol sa pagmamahal at sakripisyo ni Jesus. Simula noon, pinagpatuloy ko na ang pag-attend ng church service dito sa CTTP. Doon ko unang naintindihan na hindi lang siya isang kwento. Siya isang tagapagligtas na tunay na nagmamahal sa akin. Paano nga ba ako hindi sinukuan ng Panginoon? Sa journey ko sa buhay, ang pinaka nakapagtataka para sa akin ay kung paano hindi ako sinukuan ng Panginoon. Dumating ako sa puntong sinukuan ko na ang sarili ko. Ang dami kong maling desisyon. Nasasaktan ko na emotionally ang mga nagmamahal sa akin. Maraming pagkakataong pinili kong lumayo sa Diyos. Dahil akala ko kaya ko naman. Pero grabe si Lord. Hindi niya ako sinukuan. Hindi niya ako sinukuan kahit paulit-ulit akong bumagsak. Hindi niya ako sinukuan nang mas pinili kong kasalanan kaysa sa Kanya. Hindi niya ako sinukuan kahit ang tigas ng puso ko ayaw kong makinig. Sa bawat pagkakamali ko, hindi niya ako tinulak palayo. Bagkus, hinila niya ako pabalik. Minsan sa pamagitan ng mga tao, kagaya ni na Pastor Nina, Ate Dang, Kuya F at marami pa. Minsan sa sitwasyon, minsan sa tahimik na bulong sa puso. At minsan sa church program, kagaya ng PGL, Philippine Glow of Love. Sa pagdalo ko ng PGL 24, doon ako nagkaroon ng realization kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Hindi ko yun deserve, pero ibinigay niya pa rin sa akin. Sa ngayon, ang pinakamalaking pasasalamat ko ay may bago akong simula. Hindi perpekto ang buhay ko ngayon. May problema pa rin. May pagsubok pa rin. Pero iba na. May kapayapaan na hindi ko kayang intindihin. May pag-asa kahit may bagyo. May direksyon kahit minsan hindi ko pa rin alam ang sunod kong hakbang. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng lakas, mga taong nagmamahal sa akin, kaligtasan, at ng pangatlo, pang-ilang chance na hindi ko mabilang. Ang Diyos talagang hindi sumusuko. Sa lahat po ng nandito ngayon, na nakikinig ay parang katulad ko noon. Pagod, puno ng tanong, may mga pinagdaanang hindi mo kayang i-share kahit kanino. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Mahal ka ng Diyos, patagal ka na niyang hinihintay. Hindi mo kailangang ayusin ang buhay mo bago ka lumapit. Lumapit ka lang, kayang-kaya niyang ayusin ang hindi mo kayang ayusin. Yakapin mo siya at hayaan mong maranasan mo rin ang buhay na may pag-asa at pagmamahal. Maraming salamat po sa pakikinig at sa Diyos ang papuri. Amen. Amen. Totoo po yun na yung peace na hindi mo mapaliwanag kahit yung nasa sitwasyon ka na napakagulo pero merong peace sa puso mo kasi alam mong hinaharap mo yung araw-araw kasama ang Panginoon. So ngayon po, upo lang po kayo and
hayaan nyo lang po na maging open lang po ang ating mga puso as we listen to this song. Sa iyong biyaya, lingkod mo'y naman. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib na di mawala. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga,
si Lester Carino at ang aking misis na si Maricel Carino. Ah, sa ngayon po, nagtatrabaho po ako sa isang car dealer. Ay, ang misis ko naman po is may munting tindahan po kami. May dalawa na rin po kaming anak. Bali, dalawa pong lalaki. 14 at saka 9 years old po. So, sa ngayon po, pag minsan po nagtatanong yung ang anak ko, pag yung Saturday pa lang, dati sisimba po ba tayo? So sabi ko sa kanya, bilang magulang, kailangan ko palaging pakita sa anak ko kasi na unahin palagi si Lord, lalo't pag Sunday. So every Sunday po, dito po kami sisimba, kaming ng mga anak ko. Then, dati po noon pa man po kilala ko ng si Lord, pero hindi pa po ganun ka lubos na kilala. Simula po noon nung nasa probinsya po kasi kami, hindi po kami tagapalasimba, parents ko malapit lang po halos yung bahay namin sa simbahan. Pero hindi po namin naranasan noon na magsimba buong pamilya namin. Siguro busy kasi sila daddy doon sa halabuhay. Basta yun lang po, hindi po namin naranasan. Dito po namin naranasan nung nagtira na po kami sa Maynila. Na yun po, una po talaga nagsisimba dito si Mama. Then, na-invite po yung asawa ko, totally siya po yung unang nagsimba dito. Ako, palagi po ako ni-invite na miss ko, convince niya po ako na magsimba ko. Pero sabi ko lang, oo, sige, magsisimba ako. Pero yun at yun, hindi ko pa rin po talaga magawa. One time po, nag-visit po yata si Ninang Pastora sa bahay. So, si Mama po yung kausap niya. Marami na rin po nag-invite sa akin na iba. Pero hindi. Nung si Pastora po yung nag-visit sa bahay na magsimba daw ako, ganun. So, tinry ko magsimba dito. Nung una, nag-observe lang po talaga ako. Pero yun nga po, iba po yung naramdaman ko nung time na sabi ko ito na po siguro yung tama na pagsisimbahan ko. So, simula po noon, lagi na rin po kami dito magkasama na po ang misis ko. Tapos, hanggang sa nagkaroon na rin po ako ng pamilya, hanggang sa nagkaroon na rin po kami ng pamilya dito po sa church. Wait lang, sorry. Tapos nung unti-unti na rin po namin nakilala dito si Lord. Napalapit at nakilala ng Panginoon. Ngayon, nakilala ko na rin po ang nakakilala na rin po ako at ang aking asawa, maging po ang aking mga anak na every Sunday, gusto niya po laging second service kami para daw makasama siya sa Sunday school. At habang maaga pa, napapalapit din sila kay Lord na so doon ko po, simula po nung nag-church na ako dito, doon ko po nakilala ang Panginoon. Marami na rin po ako nasalihan dito ng PGL, English Encounter. So doon po halos na-develop yung pagkilala ko sa Panginoon na lalo na yung repress pa sa kaisipan ko yung huli naming inatinan talaga na PGL. Doon po talaga nagbago yung pag-iisip ko na magpatuloy at mas makilala pa ang Panginoon. So yun po. Ikaw? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa aming mag-asawa. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay napakahalaga po. Kahit na minsan hindi mo maintindihan, maunawaan yung mga nangyayari sa buhay naming mag-asawa, nandyan pa rin si Lord para umalalay at gumabay sa aming pamilya, sa aming mag-anak. At
Sa aming buhay bilang mag-asawa, marami din kaming pinagdaan ng pagsubok. Dumating na sa punto na muntik na kami magkahiwalay. So, mas importante pa kasi sa kanya ang barkada niya at mas mahaba pa ang oras niya sa mga kaibigan niya. Dumating din sa point na nag-usap na ang both parent namin kasi hindi na kami magkaintindihan kung ano ba talaga yung relasyon namin, na ipagpapatuloy pa ba namin. So, dumating yung time na kailangan na mag-usap ng magulang namin dalawa. At nagpapasalamat kami sa Lord kasi patuloy niya pa rin kaming binabalik-balikan, pinapaalalahanan sa mga pagsubok sa buhay namin na nandyan siya. Pinapaalala niya na nandito ako, hindi dapat kayo mawalan ng pag-asa sa isa't isa. Pagkatiwala niyo lang lahat sa akin. Marami ang dapat ipagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa buhay namin. Andyan din siya palaging gabayan kami at ingatan sa araw-araw namin tatahakin o suliranin man. Salamat din sa binigay na trabaho ng asawa ko na patuloy ngayon na ibinibigay niya at sa business na ipinagkatiwala niya sa amin at sa mga blessing na patuloy na ibinibigay. Salamat sa kalakasan, sa pagmamahal ng dakilang Diyos. Salamat din dahil naka-attend kami sa PGL at sobrang blessed na blessed po kaming mag-asawa. Sobrang nasiyahan ng damdamin namin. Sa nandito po ngayon na maraming pang gagawin at plano ang Lord sa buhay ninyo. Marami pa kayong matututunan, malalaman. Ipagpatuloy nyo lang po ang pagkilala at sa Panginoon at hanggang sa pag-ibig ng Diyos ang maghari sa puso ninyo. And sa Diyos po ang papuri. Amen.
krus, binigay mong lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Ah, Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord po, glory to God. Matagal na po ako nung last na nakatayo sa harap na ito. Ah, Ako nga po pala si Brother Adonis Lagangan, Dudes o Adong sa mga malalapit po sa akin. Ah, Elementary pa po ako nung first time kong makadalo sa church na ito. Nung time po na yon sila Ate Perla, Ate Donna, Pastora Perla na po pala ngayon, at Pastora Donna. Sila po yung youth noon na umattend dito. Sumasama po ako sa kanila noon. Umattend ako ng Sunday school. Ayun po. High school naman po ako nung na-water baptized. Active po ako sa mga youth activities, sa mga evangelism, tsaka yung outreach, pati sa music ministry din po. Ako po ay isang mechanical engineer, at kahit man po hindi direkta, marami po akong na-impluwensyahan dito sa church na ito na kumuha din ng same na kurso. Yun po. Tuloy-tuloy naman po akong uma-attend noon at nagsisikap makasunod sa pamantayan ng Kristiyanong pamumuhay. Maliban po nung nag-OFW ako nung taong 2009 hanggang early part nung 2024. Ito po yung panahon na napalayo ako kay Lord. Sa tagal po na malayo sa pamilya at hindi po pagdalo sa church, naging matigas po yung heart ko. Naging self-reliant po ako, umaasa sa sariling kakayanan, at unti-unti nalimutan ko nang mag-depend kay Lord. Base nga po sa preaching series natin nung mga nakaraang 2 months, yung tungkol sa mga churches, yung preaching po ni Sister Leia about sa kalagayan ng Laodicea Church. Maligamgam po yung spiritual life ko. Pero mapalad po ako dahil hindi ako hinayaan ni Lord na manatili doon sa state na yon. Mapalad ako dahil maraming tao ang nananalangin para sa aking pagbabalik kay Lord. Ito po yung pananalangin, ramdam na ramdam ko po ito. Kahit po sa yung before nung PGL, lalo na po nung PGL, yung time po na yun kasi yung may part doon na pag naglalakad kayo, may chord ng prayer. Yung mga sisters na team members, talagang nagpe-pray sila bawat sa program, sa bawat candidates. Ayun, pasensya na po kayo, medyo nagiging iyakin ako lately. Kasi yung grace po talaga ni Lord, yung love niya, alam niyo po yun, alam ko naramdaman na rin po ng karamihan sa atin yun. Yung grace talaga niya, hindi man tayo karapat-dapat na ibigin, pero ayun, binigay niya yung life niya sa atin. Kaya po parang napakalambot ng puso ko ngayon. Salamat sa Lord. Ayun po. So, balikan ko po yung script ko. Halos 1 taon po akong paulit-ulit na inaanyayahan ng mga kapatid na malalapit sa akin
Pero hindi pa rin po ako uma-attend. Isip ko kasi noon, ayos lang naman ang kalagayan ko. Ako lang, okay lang kahit masave ako o hindi. Parang napaka-light na sa akin yung salvation. Parang talagang matigas na yung heart ko na hindi na mahalaga yung salvation. Masave ka o hindi. Ayun. Ang dami namang tao kasing hindi kumikilala kay Jesus. Ayun yung parang nire-reason ko. Pero dahil sa patuloy na panalangin, napao rin po ako, lalo na nung nagkaroon ng retreat o yung sinasabi na PGL. Ito po yung program ng ating church at nung International Grace Ministries. Doon po muling kumatok si Lord sa puso ko. So, very thankful po ako dahil mahal ako ng Diyos at naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga members dito sa church na ito. Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon na tuluyang lumayo. Hindi man madali ang pagsunod kay Lord, binibigyan niya tayo ng kagalakan dahil kasama natin siya sa ating buhay. Mayroon po akong malaking pangarap ang makapagtayo ng kumpanyang gumagawa ng sasakyan. Halos 2 dekada ko na po itong sinisimulan. Patuloy ako dahil alam kong ito ay nilagay ni Lord sa puso ko. Isang beses nga po nabanggit ni Pastor Norden nung kami ay nag-fellowship sa bahay, yung kwento nila Shadrach, Meshach at Abednego. Yung sa time po nila Daniel yon. Pinarusahan po sila dahil ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero ang sabi nila, kahit hindi sila iligtas, sa Diyos pa rin sila sasamba. Yun po, na-refresh din po ako dun sa message na yon tungkol sa aking pangarap, sa aking future, na nasa kamay ni Lord. Umaasa akong tutuparin ito ni Lord, pero kahit hindi, maglilingkod pa rin ako sa Kanya. So, mga kapatid, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo bibigyan ng pagkakataon ni Jesus na lumapit at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Sabi ng marami, habang may buhay, may pag-asa, pero may mga pagkakataon din na huli na. May mga taong malapit sa akin na pumanaw, hindi ko man lang din na-sharean ng tungkol kay Jesus. Sana po wag nating palampasin ang pagkakataong ito. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi man po madali minsan, gaya nung nangyari kina Shadrach, Meshach at Abednego, na isinalang sa apoy. Pero nanindigan pa rin sila na kay Lord lang sila sasamba. So, yun lang po. To God be the glory and praise the Lord po. Good morning sa inyo lahat. Ayan. So, ang title po ng ating event ngayon ay Pagbabalik. Ayan. Siguro babanggitin ko lang sa mga hindi po nakakaalam ng PGL, Philippine Glow of Love, kasi kanina pa nababanggit po. No? Ito ay isang retreat event na pinagtutulong-tulungan po ng 10 o 10 mga churches at tinutulungan po kami ng IGM or International Grace Ministries sa California, pero sila po ay mga Koreans. Yan. So malalaman niyo po 'yan kapag kayo po ay nagpatuloy po sa church po na ito.
Okay. So ang event natin ay pagbabalik, no? Kanina pa nababanggit no yung ano, tas yung mga testimonies natin, ganyan ang tema, no, pagbabalik. Ah, kasi yan ang gusto nating talakayin ngayon, no? Yung kwento, mga kwento tungkol sa pagbabalik. Okay? Pag OFW, di ba? Yan yung usually ano, yun ang usually yung pagbabalik. Alam ko si Gary B, may kanta siyang pagbabalik, di ba? Hindi ko alam pagbabalik ba yung title nun. Pero may ganun siyang tema. Ah, pero hindi lang kayo makikinig ng kwento. Okay? Ang gusto natin ay papasok tayo mismo doon sa kwentong pagbabalik. Okay? So ang tatalakayin natin, titingnan natin sa Luke chapter 15 verses 11 hanggang 31. Ito yung tungkol sa prodigal son. Alam niyo yung prodigal son na storya, no? Yung prodigal son, ito yung may isang anak na kinuha niya na yung mana niya sa kanyang tatay, tapos umalis siya, lumayas na siya. Lumayo na siya sa kanyang ama. Dala-dala niya yung kanyang mana, no? So ang prodigal son, hindi ito fairy tale, okay? Hindi ito fairy tale. Kwento ko to. Kwento mo rin ito. Kwento nating lahat ito. Okay? Kwento ito ng paglalakbay at kalagayan ng ating puso. At para maging mas maintindihan pa natin, mas makita pa natin, kailangan ko ng 3 volunteers. Siguro si Jared, volunteer, bino-volunteer ko sila. Jared, dito ka, akit ka dito. Okay, kailangan ko pa. Ayan, si Asher. Asher, dito ka. Charlie. Yan. Kailangan natin si Charlie. Okay. So, okay ba? Okay ba? Huwag kayong matakot kasi hindi to acting, hindi to pagalingan ng acting. Pero kung medyo mahiiyak kayo, hindi namin kayo pipigilan, okay ba? Yan. So, sino ang gustong, gumanap bilang prodigal son? Okay. Prodigal son. Okay. Siya si prodigal son. Siya yung father, si tatay. Siya yung older brother. Okay. Siya si kuya. Okay. So, tama naman ang posisyon nyo. Medyo luwagan natin ng konti kasi may acting tayo na gagawin. Yun, okay. Luwagan natin. Paki-atras mga Jared yung Okay. Okay. Yan. So, gagawin nating visual yung presentation po natin, no? So, acting lang to, Walang best actor, okay? Walang best actor. Pero pag magaling umacting, baka madoble yung merienda ba? Okay. Sige. Okay, so ang unang eksena, ang unang scene, ang title ay, meron akong slide dyan Yan. Papakita nila yung slide. Okay, ang unang scene ay, ang title nito ay, Paglisan. Ang Paglisan. Okay? So, friends, ito, si prodigal son. Okay? Mukhang mabait, di ba? Mukhang mabait. Mukhang mabait, pero may pinagdadaanan siya. Okay? May pinagdadaanan siya. So, isang araw, lumapit siya sa tatay niya. Okay? Tapos, sinabi niya sa tatay niya, Tay, gusto ko nang kunin yung mana ko. Ngayon na. Sabihin mo. Tay, gusto kong kunin yung mana ko. Ngayon na. Tay, gusto kong kunin yung mana ko. Okay. Sige, dyan ka na muna. Alam niyo ba, sa kultura sa panahon noon, pag sinabi nung isang anak na gusto ko nang kunin yung mana ko, gusto ko nang kunin yung mana ko, taalis na ako. Ang ibig sabihin po nun, sobrang sama nun. Okay? Kasi parang sinasabi niya, gusto kong yumaman, pero ayaw ko nang magpa-under sa tatay ko. Ayaw ko na nasa poder. Ayaw ko nang makita yung tatay ko.
Gusto kong yumaman, pero ayaw na kita. Ganun ang ibig sabihin nun. Okay? Grabe, no? Grabe, ano kayo doon? Tayo ba gano'n ang gagawin natin? Pagka gusto nating, yumaman, o kaya gusto nating, alam nyo na, gusto mong kunin na kagad yung mana mo. Di ba? Ang sama nun, di ba? Ang sama nun sa ating kultura, no? So, ganun din sila. Pero alam nyo ba, minsan, ganyan din tayo kay Lord. Gusto nating i-bless tayo ng Panginoon. Gusto nating makamtan yung mga dreams natin. Gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon. Pero, ang katotohanan, ayaw natin ng rules and boundaries ng Diyos sa atin. Ayaw natin yung pinipigilan tayo sa mga gusto natin. Pero kung gusto natin, i-bless tayo ng Panginoon. Ganyan tayo, di ba? Gusto natin ng maging malaya, pero yung kalayaan na yun, papalayo sa Panginoon. Ganon. Minsan ganon din tayo. Katulad din tayo ng prodigal son. Okay. So, kuya, dito ka muna. Okay. Huwag ka sa likod. Kailangan makita yung pogi. Okay. So, nakuha mo na yung mana. Okay. Nakuha mo na yung mana, binigay yung mana, tapos umalis ka na, pumunta ka na doon sa pinakamalayo. Okay. Yan. Nang nakuha niya na ang kanyang mana, lumayo siya, nagpakalayo-layo. Yung prodigal son, sa ibang lugar. Malayo. Pwede ba? Baba doon. Yung malayo. Okay. Malayo. Ibang barkada. Yan, may barkada ka na. Sige. Pwede kang, yan, okay. Ibang barkada, bagong buhay. Ini-enjoy ang freedom. Di ba? Daming pera. Walang pipigil. Ano bang gustong bilhin? Anong gustong gawin? Nagbisyo. Di ba? Ng babae. Pero, dumating ang panahon, temporary lang pala lahat. Panandalian lang ang ligaya. So, meron po tayong matututunan dyan. So, ano ang unang lesson na pwede nating makuha po doon? Number 1 na lesson, freedom without the Father leads to emptiness. Ang kalayaan na malayo sa Diyos ay patungo sa kawalan. Parang prodigal son. Inubos-ubos niya na. Kinalimutan niya na may ama siya. And then, empty na siya ngayon. Wala na siya. Wala na siyang hawak. Wala na yung kayamanan niya. Wala na yung manan niya. So, minsan ganyan din tayo. Lumalayo tayo sa Panginoon. Nagpapakasaya. Pero, dahil nga ang kasayahan dito sa mundo ay panandalian lang, nauubos, nai-empty tayo. Ganyan kapag malayo sa Diyos. Ang kisap ng mundo, minsan sweet sa simula, magarbo, masarap, pero bitin sa dulo. Kapahamakan ng dulo. Ang bisyo, masarap sa simula, pero sa dulo, mapait, malungkot, nakakapahamak. Ang greediness naman, ganun din. Masarap ang mayaman, pero kung wala ang Diyos sa lahat ng ito, pag wala rin ang Diyos, papahirap din ang buhay. Nawawalan din ng halaga. Hindi rin naabot hanggang dulo. Hindi rin madadala sa langit. So, may pangalawang eksena tayo. Scene 2. Okay? Ang title po nito ay Pagguho. Pagguho. So, ang prodigal son, babalik ulit dito. Okay? Walang-wala na siya. Uupo dyan. Upo ka na lang sa hagdan. Yan. Ayan. Okay. So, ayan. Naubos ang pera. Naubos ang kaibigan. Naubos ang saya. At ang ending, naging tagapag-alaga ng baboy.
bagsak, lagpak, lugmok, lupasay, walang-wala sa buhay, gutom na gutom, kunwari gutom, ganun, yung hawak, gutom na gutom, ayan, gutom na gutom. Pero alam niyo minsan, kung kailan lugmok ang isang tao, doon siya nakakapag-isip-isip. Doon nagsisimulang magising ang puso niya. Grace ni Lord yun sa atin. Salamat sa Panginoon. Kasi nagpapadala siya ng panggising sa atin. So sa prodigal son, yung pagkabagsak niya sa buhay, yun ang ginamit ng Panginoon para maalala niya ang kanyang ama. So ganon din tayo. Merong ginagawa sa atin ng Panginoon para maalala natin ang Panginoon sa buhay natin. So, may lesson po tayo dyan. Pangalawang lesson, lowest moments can become your turning point. Ang mga pagbagsak ng buhay o sa buhay ay pwedeng maging paalala ng pagbabalik. Minsan, pinaparana sa atin ang pinakamababang kalagayan para makita natin ang pinakamataas na pag-ibig. Walang iba, kundi ang pagmamahal ng Diyos Ama. Okay, so scene number 3. Eksena na po ito na number 3, ang pagbabalik. So, ang prodigal son, tatayo. Okay, dyan ka lang. Medyo layo ka pang konti. Gusto ko yung malayang malaya. Okay. Yan. So, ang prodigal son, nakatayo, malayong malayo, sa ama, nakikita niya, nakatanaw siya, pero malayo siya. Nag-iisip na siya, na gusto niya nang bumalik. May pagsisisi, pero nahihiya siya. Kaya ang sabi niya sa kanyang isip, babalik na ako sa ama ko. Kahit hindi niya na ako ituring na anak. Kahit na alipin na lang. Basta makabalik ako sa aking ama. Ganun ang nasa puso niya. So, tinatanaw niya ang kanyang ama sa malayo. Pero tignan niyong mabuti. Habang malayo-layo pa siya, nakita na siya ng ama. Nakita na siya ng ama. Malayo pa. Kilala siya ng ama. Hanggang sa tumakbo kaagad ang ama papunta sa kanyang prodigal son. Medyo slow motion para dramatic ng konti. Okay. Slow motion, okay? Yan. Iniisip niya, sa wakas. Tignan lang, ha? Sa wakas, nagbalik na ang anak ko. Dati wala na siya. Dati, considered patay na siya. Pero ngayon, nagbalik siya. Sasalubungin ko siya. Yan, kanyari, ituloy mo na yung slow motion. Sasalubungin ko siya. Yayakapin ko siya. Okay, niyakap na. Yung yakap na, tapos akabayan mo na. Tapos medyo dito kayo, baka mahulog kayo. Okay. Yan. Ganyan ang Diyos. Hindi siya naghihintay na maging malinis muna ang prodigal son. Bago niya tanggapin, bago niya yakapin, bago niya salubungin. No? Hindi siya naghintay na maging perfect muna siya. Di ba? Hindi, di ba, naging tagapag-alaga siya ng baboy, di ba? Hindi niya muna hinintay na bumango siya para yakapin ng ama. Hindi siya naghintay na magbago muna. Tumakbo siya, papalapit sa kanyang anak. Niyakap ito. Sabi po doon sa scripture po natin, binihisan siya, nilagyan ng singsing, itinuring ulit na anak. Nagiyakap ulit kayo. Yan. So may lesson po dyan. Ang lesson number 3,
God meets you in the mess, not after you're cleansed. Imagine po ninyo, no? Sinalubong ng ama ang prodigal son, madungis. Pero sinalubong na siya. Saka pa lang siya nilinis at binihisan. Alam nyo ang tawag po dyan? Yung tinanggap na siya kahit marumi pa siya. Alam nyo kung anong tawag po dyan? Ang tawag po doon ay grace. Ang grace po ay hindi sa karapat-dapat na tanggapin, pero tinanggap at minahal siya ng kanyang ama. So ang grace po ay naghihintay. Tumatakbo ang grace. Sumasalubong ang grace. Hindi tayo karapat-dapat natanggapin at mahalin, pero minahal tayo ng Diyos. Parang ending na po, no? Parang ending na, no? Gusto niya na mag-ending yung storya, no? Parang ending na siya. Pero may scene 4 pa. Kasi naandito pa yung older brother, si kuya. Okay? Ang scene 4, ang nakakatandang kapatid. Ayan, may isang karakter. May isang karakter pa. Pero madalas, ganito rin tayo. Okay? Kuya or older brother. Pwede bang, ang sinabi kasi ng older brother, bakit siya? Sabihin mo nga sa tatay mo, bakit siya? Sige, dali. Bakit siya? Bakit siya? Parang bat siya, di ba? May bat yan. Bat siya? Bat ako? Parang paniki daw ako. Bakit siya? Yun ang sinabi, no? Sabihin mo nga, matagal na ako faithful. Bakit siya? Matagal na ako faithful. Bakit siya? Sabihin mo pa. Hindi mo man ako nandito lang ako. Ganun po yung sinabi ng Biblia. Kasi, nanatili siyang tapat faithful. Hindi niya iniwanan ng kanyang tatay. Nagtatampo siya kasi nga, tinuring ulit na anak, samantalang kinuhanan niya ang kanyang mana. Samantalang, ang older brother, nanatili siya sa kanyang magulang, pero ang sabi po doon sa Biblia, hindi man lang siya pinagpatay ng baka para magdiwang siya kasama ng mga kaibigan niya. So, ganun po ang tampo niya. Minsan, katulad tayo ng older brother, ng kuya. Faithful ka naman, pero feeling mo nakalimutan ka. Feeling mo nalamangan ka. Feeling mo pinagkaitan ka. Pero ang sabi ng ama sa kanya, anak, kasama kita palagi. Sabi mo. Anak, kasama kita palagi. Ang lahat ng meron ako sa iyo. Ang lahat ng meron ako ay sa iyo. Ang lahat ng meron ako sa iyo. Tama, di ba? Kasi 50% nakuha na ng bunso, yung natira, syempre mana niya na, di ba? Sa kanya na yun. So, nagkakamali yung older brother sa kanyang pagtanaw po doon. Feeling na pinagkaitan siya, pero ang sabi ng ama, sa'yo ang lahat ng ito. No? Huwag kang magtampo. Sa'yo ang lahat ng ito. Minsan, ganyan din po tayo sa loob ng tahanan ng Panginoon. Sa pamilya ng Panginoon. Minsan ganyan tayo sa church. Di ba? Religious, pero rebellious. Envious, naiinggit. Broken, and bitter. Loyal, pero lost. Loyal siya, pero nawawala. Di ba? Sa palagay ninyo, anong magandang ending doon? Anong magandang ending? Dapat yung kuya, i-acknowledge na tama si tatay.
dapat si kuya tatanggapin niyang buong buo ang prodigal son at magiging masaya po ulit sila bilang pamilya. No? So, ang ganda po ng lesson ng prodigal son. So, sa palagay ninyo, prodigal son ba siya? Yes. Siya ba? Prodigal son din? Parang prodigal son din siya, di ba? No? So, ang kagandahan po niyan, pagka po naayos itong pamilyang ito, magiging masaya po ulit sila. So, ganyan din po tayo. No? Kapag tayo ay nagkaroon ng peace with God, yung kapayapaan na sa Panginoon, magkakaroon din po tayo ng tamang relationship sa Panginoon. Maraming salamat. Tapos na po. Pwede na po bumaba. Thank you, thank you. At tapusin ko na lang po yung ating storya. So friends, sino ang pinaka-kamukha ninyo doon sa story? Saan kayo naka-identify? Saan kayo naka-relate? Sa prodigal son ba? Yung tumatakbo, lumayo, searching, tapos naubos, tapos gusto bumalik. Or kayo yung older brother, proud, or hurt, feeling left out, or kayo yung tatay na ready to forgive and ready to reconcile. So, sino man po kayo doon sa kwento, ang invitation ng Panginoon sa atin ay pareho lang. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, come home, umuwi ka na, bumalik ka na. Yan po ang pinaka gusto po naming maparating po sa inyo. So, ngayong gabi, ay hindi po namin hindi kanya tatanggihan dahil sa nakalipas mo. Hindi niya bibilangin kung gaano kadami ang nagawa mo or na mabuti, or hindi niya rin bibilangin yung kasalanang nagawa mo. No? Hindi niya hihintayin maayos mo ang buhay mo. Bakit? Kasi hindi naman talaga natin kayang ayusin ang buhay natin. Tanging ang Diyos lamang ang makakapag-ayos ng buhay natin. Pero, ang kagandahan po dyan, ang Panginoon, ang Diyos, lagi tayong hinahanap, laging nakatingin sa atin, laging nagdi-desire na bumalik tayo sa Kanya. At ready siya na tumakbo palapit sa atin. Ready siya na tumakbo palapit sa'yo, palapit sa'yo, palapit sa'yo, para sa'yo. May dalang pagmamahal na kahit hindi natin deserve, pero ibibigay niya pa rin yun. Sabi sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Si Jesus po mismo ang tumakbo at patuloy na tumatakbo papunta sa atin. Naghahanap, umaabot para sa ating mga naliligaw. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." Pag sinabing world, tayong lahat yan. Diba? Ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. "For God so loved the world, including you, that He gave His only Son." Sino yung only Son? Si Jesus. "That whoever believes in Him," anong sabihin ng believes in Him? Put your faith in Him and trust Him, and you will not perish. Anong sabihin nun? Hindi ka magwawakas na wala. Okay? You will not die. Okay? Hindi ka nothing. Hindi ka magwawakas na nothing kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya. But have eternal life. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, buhay na kapiling ang Diyos, buhay na buhay na kasama ang Panginoon kahit nadadaan sa pagsubok. Mas maganda yan, di ba?
Sabi po sa 1 John 1:9, magsisi ka lang ng kasalanan mo, manumbalik ka sa Diyos, at patatawarin ka niya, hindi dahil sa magaganda mong ginawa, hindi dahil sa mabuti mong ginawa, kundi dahil siya ay tapat at makatarungan. Kung sino man po sa inyo ang naka-identify doon sa prodigal son, na gustong bumalik at nagsasabi, Lord, pagod na ako. Lord, babalik na ako sa iyo. Lord, uuwi na ako. Ang moment na ito ay para sa inyo. Sabi po sa Matthew 11:28, lumapit ka lang daw. Lumapit lang daw tayo. Tayo mga nabibigatan. Bitawan daw natin yung ating mga pasan at ang Panginoon ang bahala sa atin. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So, oras na ito ay hinihiling ko po na yumuko po kayong lahat. Gusto ko po kayong pangunahan sa isang panalangin. Pero bago po ako manalangin, may tanong po ako sa inyo, sagutin nyo lang po ito sa inyong mga puso. Sino sa inyo ang napagpala sa mensahe na narinig natin ngayon? Nakita mo ba ang sarili mo na mahal ka ng Diyos? Sino sa inyo ang nakarealize na papalayo ka pala sa Panginoon dahil sa mga malimong iniisip, mga malimong puso at malimong mga ginagawa? Pero ito yung pinakamahalagang tanong. Gusto mo bang bumalik sa Kanya? Gusto mo bang bumalik sa Kanya? Gusto mo bang makilala ang Panginoon sa buhay mo? Yun po ang pinakamahalagang tanong sa atin mga kapatid, mga kaibigan. Kung ikaw ito, sumabay ka sa panalangin. Gayahin nyo lang po ang panalangin na ito. Isa puso nyo po ito. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Nare-realize ko, napapalayo na pala ako sa iyo dahil sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako at baguhin. Nais kong magbalik sa iyo ngayon at magbagong buhay. Maghari ka po sa buhay ko bilang tagapagligtas at Panginoon. Salamat po. Amen. Let me pray for you. Father God, salamat po Lord sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon, Lord, na makita namin ulit yung pagmamahal mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kwentong ito ng tungkol sa prodigal son, na Lord, katulad kami ng prodigal son, na gusto, Lord, yung blessing mo, pero ayaw magpasakop sa inyo. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga nangyari sa aming mga buhay, ay ready ka, Panginoon. Tinatanggap mo kami, Panginoon. Kung kami lang, Panginoon, ay babalik, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa grace na ito na ibinigay niyo, Panginoon, sa amin. Pero, Lord, minsan nagiging katulad din kami ng kuya, Panginoon, na nagtatampo, Panginoon. Gumawa ka ng mabuti, Panginoon, sa iba, na feeling namin hindi karapat-dapat, pero minamahal mo pa rin. Lord, ang nais namin, Panginoon, magkaroon din kami ng puso, Panginoon, na nagmamahal, na katulad ninyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na kami, bilang mga nananampalataya, Lord, sa inyo, mahalin namin, Panginoon, yung mga hindi pa, Lord, nakakakilala, Panginoon, sa inyo. Mahalin namin sila na katulad ng pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po ay mamaya meron tayong discussion, pero awitin po muna natin ang awit po na ito. Mamaya ko pa papakita yung discussion po natin.
Amen. Napagpala po ba ang bawat isa? Napagpala po ba ang bawat isa? Amen. Sige po. Ito pong last na song na awitin natin ay claim natin na babalik na tayo sa Lord. And let this be our declaration. Nakakalimutan na natin yung nakaraan. Aahon tayo and sasantabi na natin yung mga nakalipas na. Ngayon ay aahon at kakalimutan ang nakaraan. Dilim ng kahapon, sasantabi na at wakasan. Pagkat ng liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Awitin ang iyong katapatan at kadakilan. Sasayaw sa saliw ng taong iyong pagmamahal. Lulutang sa lalim ng
tayo ng mga siguro 3 hanggang 4, o siguro hanggang 5, no? Tapos meron po tayong discussion questions. Maganda pong tapusin po natin ng may small group po tayo. Ang mga sasagutin po natin na ito, sa 3 characters, sino ang pinaka nakarelate ka ngayon? Prodigal son ba, older brother, or yung father? At bakit? And then, pangalawa, ano yung bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos? Okay? And then, ano ngayon ang natutuhan mo at gusto mong gawin? Okay, so yun po. Tapos, you end in prayer. Ganun po. Habang, syempre po, may merienda kayo, ibibigay po sa inyo yung merienda mamaya. At yung mga first-timer po natin o yung mga bisita po natin, makaka-receive po kayo ng small token po, appreciation sa inyong pagdala po dito. Sige po. Mag-group po kayo into 3 to 5 and then mag-discuss po kayo. Ito po. Hindi naman po mawawala yan yung question na inyong sasagutin. God bless everyone.